Scorpio, hi, welcome to Mr. Queen PH. At ito yung part 3 ng reading ninyo for January. So this is the love life reading. So we will see ano yung energies na inyong love life ngayong January 2026. If you are not interested sa love life nyo, huwag nyo nang panoorin to. Okay? Paalala lang, reading na to ay general reading. So maaari kayong makarelate, maaring hindi, just take what resonates. And also, paalala lang, ito lang yung aking account. Hindi po ako unang magme-message sa inyo para mag-offer ng mga readings or kung ano-ano pang services. So mag-ingat po kayo doon. Kayo po yung unang magme-message sa akin. Okay? Kasi may mga nagpapanggap na Mystic Queen PH tapos ng sa scam. So ingat po kayo doon. Sa lahat ng mga mga platforms, social media platforms, be careful. Lalo na sa TikTok, Instagram, ayan. Dito rin sa Facebook. So, ingat. Kung gusto nyo ng private reading, meron tayong link sa description o kaya sa comment section. Scorpio, what's the energy for your love life? January 2026, love life ng mga Scorpio. Scorpio. Knight of Wands. Nako. Scorpio, marami bang available? Parang yung iba sa inyo, hindi kayo makapili kung sino ba. Oo. Or pwedeng some of you are connecting with multiple romantic connections. No judgment, okay? Buhay nyo yan. So, if you're not resonating with this, then wag ka nang umapil. Hindi para sa'yo tong reading na to. But if you're resonating, I see someone na hindi siya sure kasi parang bang parang gusto niya lahat. Alam mo yun, na tipong itong person na to, si person 1 ay may quality siya na nagugustuhan niya, and then si person 2 meron din. Alam mo yun, so make up your mind, Scorpio. Kung sino ba talaga. Lalo na if you, kung may asawa ka na. Kung single ka, wala ka pang responsibility sa iba, edi okay lang yan. Mas maganda lang na maging totoo ka sa intentions mo. Meron dito isa ka talaga nagugustuhan eh. Kaya lang, I feel like there is something na parang natatakot ka na i-pursue itong person na to na nagugustuhan mo dahil ayaw mo rin na parang ibuhos yung feelings mo to this person. Kaya parang may threshold ka na parang hanggang dito lang yung limit mo kahit na gustong-gusto mo siya. So, yung iba ay binubuhos mo sa iba rin. Bakit? Kasi, ay nako, alam nyo yung iba sa inyo Scorpio ay hindi talaga kayo, yung bang kasi, alam mo yung, kumbaga sa isang bagay, let's say sasakyan, itong sasakyan, yung model na to, gusto mo yung features niya. Tapos another model, gusto mo yung features niya, kaso hindi magkasama yung features na yon. Pili ka lang. Parang hindi masakit sa ulo. 'Di ba? Yung iba sa inyo may involvement kayo sa multiple romantic connections. Medyo burdensome, mahirap tong ganitong klaseng connection. Pero syempre, kayo mag-e-explore the lovers. Kayong mag-e-explore niyan kung saan kayo mas magiging masaya. But at the end of the day, mahihirapan ka dito. Oo, so if okay lang sa'yo na mahirapan in the future, then go. And also, pwedeng kasi kung ikaw naman, example, hindi ikaw yung merong multiple connections. Ikaw yung ka-multiple connection ng another person. Okay lang ba sa'yo yon? Oo, kasi merong pagkakataon na sa una okay lang sa'yo, sige hindi ka affected, laro-laro lang, hindi naman seryoso. Pero paano kung na-fall ka na? 'Di ba? Paano kung nagustuhan mo na yung taong to? At yung karibal mo is may mas karapatan doon sa person na yon, 'di ba? So medyo magulo na 'yan.
Oo, nangyayari yan sa totoong buhay na sa una, aware naman si third party na meron ng responsibilidad yung person na nakilala niya. Kaya lang, habang tumatagal, nagiging curious siya dun sa new person kasi pwedeng nagkakaroon na ng pagbabago sa pagtrato sa kanya nung two-timer na may times na wala sa kanyang pakialam yung two-timer person and kumbaga naging siya, curious siya na ano bang meron dito sa kanyang original person, 'di ba? Tapos aalamin na magpapakilala hanggang sa gulo-gulo na 'yan. Yung iba pa nga rito, kaibigan. Oo, kaibigan. Kaibigan ni two-timer, kaibigan rin ni original, 'di ba? Si third party. So, it's a complicated situation. Pili ka lang kung alin talaga, 'di ba? Kung sino talaga. Kasi magulo 'yan. And if hindi naman ganito ka-complicated, pwedeng merong nagkakaroon ng interest sa'yo romantically. Dalawa, two or more. O, piliin mo lang kung saan ka mas nagre-resonate na person. Yung totoo sa'yo. Ayan kasi, ang nangyayari kasi dito is, yung isa, ang ginagawa kasi ng mga taong may mga multiple partners or connections, parang panakipbutas yung isa, escapade o kapag gusto niya ng escape, halimbawa, nag-away sila ng original, o pupunta siya dito sa third party, pag nag-away sila ng third party dun sa original, alam niyo yun? Life is so complicated. Meron dito na nagsusulat. Kumbaga, dinodocument niya yung mga nangyayari sa buhay niya. So, pwede itong malaman. Kaya kung kayo ay mahilig magsulat-sulat, maging maingat kasi baka may mabuko sa inyo. Some of you naman, kahit na nasa ganito ng sitwasyon, yung iba alam nyo na yung person nyo, meron ka third party, no? Hinahayaan nyo. Ewan ko kung bakit. Or maybe alam nyo na hindi naman yun magtatagal. Pero eventually meron tong effect sa inyo na hindi nyo lang yan nararamdaman. Or sa ngayon pwedeng hindi nyo lang nararamdaman but something is changing within you. Ayan, chasing material gain at the cost of deeper connections. Valuing wealth over emotional bonds. So, ayun na nga. Minsan, pera-pera lang pagdating sa relationship. Yung iba, dahil mas nakaka-experience ng komportableng buhay, kahit na risky ang relationship na pinapasok nila. 'Di ba? We keep repeating the same patterns with our phones and it never ends well. So, yun nga. Meron ditong cycles na paulit-ulit. Hindi lang sa phone yun, but this is about how you handle your relationships. May paulit-ulit na pattern. Yung pattern na yan, mangyayari yan lagi hanggat hindi yan binibreak. Hanggat hindi yan inaayos, sinusolusyonan sa nanggagaling. Halimbawa, itong person na to, lagi siyang, talagang magkakaroon ng another person, may third party. After nun, pag nawala na, meron na naman. 'Di ba? It's not just the third party. Kumbaga yung mismong two-timer or three-timer person. Yung polygamous, no? Yun yung Think I have already a big crush on you. Itong person na to, some of you, yung ka-deal ninyo is someone na pag meron siyang nagugustuhan, pinupurso niya agad. Not the right time. I am overwhelmed with responsibilities. I don't have the time or energy for a relationship. Alam nyo, meron dito sa connection na to, like, hindi siya nagustuhan. Like, parang meron siyang meron siyang nagustuhan, hindi binalik sa kanya yung pagkagusto. And yun yung sumira ang tawag nito,
sa ego nung person. Grabe, sobrang complicated, no? Sobrang complicated. Yung iba sa inyo rito, Scorpio, you may be part of this third party situation. Okay? May mga times na nare-realize mo na ayaw mo na sa ganitong klaseng sitwasyon, but maybe this person that you are connecting with, pinipilit ka. Or hindi ka talaga nililet go. Ngayon, nasa sayo kung ikaw ay magle-let go. Kasi pwede namang yung pilitin ka ng pilitin, pero kung ayaw mo na, hindi ka talaga na mapipilit niyan. Oo. So, kung ayaw mo na talaga, iwasan mo na. Four of Swords. May healing na dito. Okay. Naku, mukhang magkakaroon ng confrontation dito. Oo. Baka nga magkita-kita pa kayo eh. Ingat sa ganon ha. Something is bothering eh. Ang dami ko nakukuhang energies. Totoo lang. Kaya, kung hindi kayo nakakasunod sa reading na to, hindi na lang para sa inyo to. But, doon sa mga nakaka-resonate, iba-iba kasi yung energy na nakukuha ko. Nakukuha ko yung energy ng yung pinaka two-timer polygamous na person. And then, the original person, and then the third party and other energies. Pero ang nakikita ko rito, if you are connecting with a person na meron ng responsibility, let's say may asawa na, babalik siya dun. So, ikaw ang talo rito kung ikaw si third party. Okay? So, that is your reading, Scorpio. Thank you so much. See you again.